ng kaluhuran sa Diyos or kinalulugan ng Diyos. Ayan. Isibo sila. Pwede ko kasi. Okay, so ulitin ko ha. Prayer that pleases God. Yung panalangin kalulugan tayo at kinalulugan ng Diyos. Yan. Dito, makikita natin at mapapansin natin ay welcome po natin ang inyong DIC pa. Simbahan po. Yan. So, ngayon po, prayer that pleases God. Magbigay lugod or kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Ngayon, pag-uusapan natin ito, mga kapatid, sapagkat sabi ko nga sa inyo kanina, hindi lahat ng ating pananalangin ay dilimbil ng Diyos at kalulugan ng Diyos. Kasi baka maging tulad ng panalangin ng Pariseo ito. Yan. Ano ang klaseng tao? Dalawang klaseng tao ang pumunta sa templo upang manalangin. Ano yung isa? Pariseo. Ano yung isa? Publikano. Ang Pariseo ay nagsisikulo at kumakatawan sa mga taong lingkod na Diyos. Kasama tayo doon. Pero hindi tayo kabilang doon sa tinatawag ng Pariseo. Kasi ang mga Pariseo ay itinuturing na mga tagapagpaliwanag sa kautusan ni Moses. Pero tayo, hindi naman tayo tagapagpaliwanag eh. Ay kulang na tayo sa kaalaman, magpaliwanag pa. Amen? Okay. Ang publikano naman, siya yung kumakatawan sa mga taong makasalanan or may kasalanan. Yan. Kasi mga tax collector sila mga kapatid. So, dalawang tao. Ang tingin ng Pariseo sa kanyang sarili ay matuwid. Hindi ho lahat ng nagsusuot ng magaganda, magandang damit na nasa simbahan ay matuwid. Tuwid ang natin. Pwede pa. Amen? Kaya sabi ni Jesus dito sa introduction mga kapatid, sinasabi rin niya ang palinhagan ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahawak naman sa iba. May marami sa atin dito yun. Hindi ko lang alam kung nandito sa Santo Domingo. Ay, Santo Luis pala yun. Hindi Santo Domingo. Hindi ko lang alam kung mayroon dito doon sa Santo Luis. Ano yun? Yung mga tingin sa sarili, matuwid, pero hinahamak naman yung iba. Ano kayang klaseng tao yun? Pwede natin pangalanan yun. Sino yun? Si Marites. Bakit? Ang minamarites niya, ang mga buhay ng may buhay. Yung buhay niya, hindi niya minamarites kasi ito ay kanya binibigyan ng halaga. Yung buhay ng iba, hindi niya binibigyan ng halaga. Parang Pariseo. Buhay niya, binibigyan niya ng halaga. Pero yung iba, hinahamak niya. Amen? So ngayon, bibigay ko na ako sa inyo mga kapatid. Dalawang klaseng tao, Pariseo na kumakatawad sa mga lingkod ng Diyos, panaglilingkod sa Diyos, at publikano na kumakatawad sa isang makasalanan. Ngayon, mga kapatid, ang sabi ko dito, prayer that pleases God. Panalangin na kakalubog o kinalulugan ng Diyos. Ang tanong ay ito, simple lang. Sabi ko sa tanong, how to please God by prayer. How to please God by prayer. Paano natin bigyan ng kaluguran ang Diyos sa pananalangin natin? O paano natin masasabing kalugdan ng Diyos ang ating mga pananalangin? Simple lang, kasi ang pananalangin, yung prayer mga kapatid, is communication natin kay Lord. Communicating to God. Pangalawa, mga kapatid po, prayer is the heart to heart saying words unto Jesus. Now, tatlong bagay lang ibabahagi ko sa inyo. Unang bagay, mga kapatid, na dapat po natin tandaan is pray with a humble heart. Ulitin ko ha. Pray with a humble heart.
Balikan ko natin. Prayer is a heart-to-heart saying words unto Jesus. Yung pagsasambit natin ng ating mga labi at ng ating mga bibig, ng pagsambit natin ng pananalangin, dapat galing sa ating mga puso. Kasi pwede naman tayo manalangin talagang galing lang sa puso eh. Yung bang nananalangin ka na kung baka hindi ka seryoso. Ito lang na babae ba, seryoso siya sa kanyang pananalangin. Galing sa puso yung kanyang pananalangin. Kasi hingi niya katarungan. Kaya ngayon, balik tayo. Pray with a humble heart. Kasi yung mga kapatid, ipinapakita ko kasi dito na ang puso ng isang unang nanalangin ay puro pusong payabang. May introduction niya eh. Sinasabi ni Jesus sa talinghaga nito para turuan ng mga tao ang tingin sa sarili ay matuwid. Yung mga tao ang tingin sa sarili ay matuwid. Yun po yung mga tao mayroong hangin. Mayroong yabang. Mayroong ipinagyayabang. Walang kababaan, may pride. Pero nung sinabi mga kapatid, dito, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So now, ganoon din po sa harapan ng ating Diyos. Sa harapan ng ating Diyos, kapag tayo po ay mapagpataas, ay hindi tayo kalulukan. At yung ating panalangin ay hindi na kalulukan. Pero kapag tayo po ay nananalangin with a humble heart, malay mo, sa iyong pananalangin, buntong hiningang pa lang, alam na ng Diyos at iyong hinihingi. Amen? Kaya, ano sabi ko? Pray with a humble heart. Para dapat natin tandaan ito mga kapatid, ang panalangin ko lang nagbibigay lugod sa harapan ng ating Panginoon, pray with a humble heart. Amen? Kasi yung mga kapatid ko sa pananampalataya, tingnan ninyo. Paano ko nasabing pray with a humble heart? Ang Pariseo ito, mga kapatid, wala kasing pagpapakumbaba sa kanyang sinasambit, puro kataasan at puro pagyayabang. Pero ang publikanong ito, mga kapatid, nanalangin siya with a humble heart is because hindi man lamang siya makatingin sa langit at dinadalukan niya ang kanyang dibdib. Aminado siya sa kanyang sarili, siya'y hindi karapat-dapat, ay siya'y nagkulang sa Diyos. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagpapakumbaba. Tingnan niyo ho, mga kapatid, yung sa first week natin na fasting, ano ang hingi nila kay Lord? Jesus, mahapag kayo sa amin. O di ba? Kinahabagan yung 10 tikunin. Yung habag ng Diyos ay dumadamoy sa mga tao, humihingi sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Kaya lang, isa lang ang nagbalik. Amen? Ang nagpasalamat. Pero dito, tingnan po natin. Balik tayo sa publikanong ito. Sa kanyang pananalangin with a humble heart, ano ang sabi dito ng Bible mga kapatid? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos. Bakit siya umuwing kinalugdan? Kasi ang kanyang pananalangin is mayroong pagpapakumbaba mula sa kanyang puso. Amen? Madali mong sambitin at sabihin na magpakumbaba. Pero pwede mo natin banggitin puso, nguso. Halos magkatunog ho yun, pero magkaibang kahulugan. Pwede kang magpakumbaba na galing sa puso. At pwede kang magsabi ng papakumbaba na ako galing sa iyong puso. Amen? Pero dito, ang pinag-uusapan natin is pray with a humble heart. Kung tayo po ay nananalangin na mayroong kababaan sa ating puso, mga kapatid, nakakatiyak ako, uuwi din tayo kinalulukan ng Diyos. Amen?
So, yan po ang una. Pangalawa, tingnan po natin ang pangalawa mga kapatid. Nagsabi ko dito, ay ganito. How to please God by prayer. Second, pray without comparing yourselves to others. Pray without comparing yourself to others. Manalangin ka, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Saan natin ito nakita? Saan natin ito nakuha? Sa unang nanalangin. Ano ang sabi niya kanyang panalangin, mga kapatid? O Diyos, nagpapasalamat po ako sa inyo, pabulong pa, pabulong. Sapagkat hindi ako katulad ng iba. O? Yung word na sapagkat hindi ako katulad ng iba. May pinupunto na siya at may tinutukoy na siya. Hindi ako katulad ng iba. Dinagdagan pa. Mga magnanakaw. Mga mangangalunya. O diba? Inilagay na niya ang kanyang sarili bilang isang judge. Maraming mga tao ngayon na hindi naman nag-aral ng pagiging judge, ng pagiging burado, pero judgmental. Kuha na niyo ibig sabihin. Hindi naman niya alam yung buong pagkatao ng isang tao, pero ginajudge niya. Pero balik tayo mga kapatid. Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Ikinukumpara na niya ang kanyang sarili sa iba. At tinutulungan pa niya sapagkat hindi ako katulad nila. Ginawa ng malinis yung kanyang sarili. Dinugtungan pa. Mga magnanakaw. Mga mangangalunya. Ang hirap pa nito. Mas may malalamang dugtong. Ano yun? Yung sarili niyang nagagawa na hindi nagagawa ng iba, inilugtong pa niya. Ano yun? Nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapul sa lahat ng Pilipino. Kinukumpara na niya yung nagagawa niya sa hindi nagawa ng iba. Iyan pala ay mali. Kasi hindi pala tayo malulugan ng Diyos ko. Iyan mo pakialam pala ng Diyos kung nagawa mo yung hindi nagawa ng iba. Kitang-kita naman niya yun eh. Diba? Hindi natin pwedeng ipagmayabang at hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na, oh Lord, alam ko ganyan mga bagay. Nagawa ko na yan. Na-perform ko na yan. Mga darating pa ako sabihin, Lord, lumayas kayo kapag gawang masama. Amen? So, tingnan po natin, balikan natin ha. Pray without comparing ourselves to others. Kaya sa ating pananalangin, mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag tayong bumaya dito sa publika, sa pariseyong ito. Kaya nga po prayer is a heart-to-heart saying words unto Jesus, yung galing sa iyong puso. Hindi yung galing sa nakikita ng iyong mga mata. Kasi kung nananalangin tayo kung dahil nakikita lang ng ating mga mata, doon tayo nagkakamali. Mahal, nakita mo, Lord, salamat kung ito katulad niya. Lord, salamat, hindi ako naging katulad niya ngayon. Pangin po yung pakinggan. Kung may nagagawa man tayo na hindi nagagawa ng iba, huwag natin ikumpara. Bakit? Kasi kung may nagagawa ka na hindi nagagawa ng iba, yun ay pagpasalamat mo sa Diyos. Yung huwag natin ipagmayabang sa Diyos. Malay mo, yung nagagawa mo pala ngayon na hindi nagagawa ng iba, mas may nagagawa pala sila, hindi mo rin nagagawa. Kasi yung tinutukoy dito ay pagiging self-righteous eh. Nagkumpara tayo na nagkumpara ng ating mga nagagawa para ipakita sa Diyos at ipakita sa harapan ng mga tao na tayo nakakagawa ng mga bagay na ganito, pero para sa kalooban natin, pariseyo pala tayo.
Ano yung isang tawag ni Jesus sa isang Pariseo, mga kapatid? Mapagpaimbagaw. Amen? Sa other word is hipokrito. Nakakita na ba kayo ng magnet? Magnet ba? Kung gusto niyo mga kapatid na makahawak ng magnet, at kapag ilagay mo ninyo dito sa bakal, dumidikit ito sa bakal. Parang relasyon natin sa Diyos. Kung tayo ay na kay Lord, at siya yung magnet at tayo yung bakal, nadidikit tayo sa Kanya. Paano na lang? Kung tayo yung plastic, i-magnet si Lord, tapos tayo yung plastic, didikit ba si Lord sa atin? Hindi. Saan yung gusto? Plastic o sa bakal? Bakal. Ano ibig sabihin ng bakal? Totoong matigas. Naging totoo sa harapan ng Diyos. May kalawang man yan, may sira man yan. Ang importante, dahil magnet ang Diyos, dumidikit pa rin ang Diyos sa atin. Huwag lang tayo maging plastic. Sabi nga ng mga Ilonggo, Sosto, kung magbaha ganyan kalibutan, ang plastic pinag-una na magbutaw. Alam mo ibig sabihin mo? Kung babaha daw yung mundo, plastic ang unang lulutan. Gusto niyo maging plastic? Anong ginagawa sa plastic na lumulutan? Ha? Kinukuha, ilalagay sa basura. Gusto niyo maging basura? Hindi. Di bali na maging bakal tayo na may bulong at may kalawang at least kung magnet si Lord, binigit mo rin siya sa atin. At dahil magnet si Lord at nakadikit tayo sa Kanya, pwedeng i-restore ni Lord ang kulang pa sa atin. Pwedeng punan ni Lord ang wala pa sa atin. Kaya itong tao ito, na nagkumpara ng kanyang sarili sa nagagawa niya, sa hindi nagagawa ng iba, yung pala hindi pinalugdan ng Diyos kasi puro kaplastikan ang meron sa Kanya. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Seryoso naman ninyo yata. Nakikinig. Amen? So ano yun? Pray without comparing ourselves to others. Yun po yung pangalawa na dapat natin gawin sa ating pananalangin upang ang ating panalangin ay kalugdan ng Diyos. Pangatlo, at panghuli na ito. Naamoy ko kasi yung naamoy nyo. Sukas. Baka sabihin ko si Brother naman, so fast. Kaya pala si Brother, sobrang bilis, so fast, kasi mayroong so fast. Hindi ako, okay. Pangatlo. Tingnan po natin ang pangatlo. Pray with conviction. Pray with conviction. Manalangin ka na mayroong matatag na paniniwala, pananampalataya, diringgin ka ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos ay hindi bingit. Baka meron sa atin dito nagsasabi, Lord, ang tagal ko ng request ko, bakit hindi pa dumating? Lord, hindi ka ba? Hindi mo ko narinig. Hindi mo ko nakakita. Pray with conviction na mayroon kang matatag, strong faith, mga kapatid, na ang iyong pinapanalangin ay ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pag ang ating panalangin, mga kapatid, ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi ho yan darating. Pero kung naaayon yan sa kalooban ng Diyos, malay mo, si Lord pa naman ay mahilig mo ng presa. Nakaupo ka lang ngayon, nakangiti ka lang ngayon, mamaya-maya, pagdating mo sa bahay ninyo, mayroon palang biyaya. Ganun si Lord mag-surprise ha? Amen? So balik po tayo. Pray with conviction. Na sa iyong pananalangin, mga kapatid, naniniwala ka na mayroon kang matatag na paniniwala, ikaw ay giring-gin na Diyos.
ikaw ay nakikipagtagpo sa Diyos na ikaw ay naniniwalang katatagpuin ka rin ng Diyos. Wala naman siguro tao pupunta sa simbahan. Pupunta sa chapel, ang masasabi, nandun kaya ang Diyos, katatagpuin niya kaya. Sige nga, meron bang masasabi sa inyo na gano'n? Wala. Kundi ang lagi natin sinasabi, punta na ako ng chapel na maranasan ko ang presensya ng Diyos. Punta na ako sa gawain niya dahil na maranasan ko yung knowing ng Lord. Ganun yung ating nasa isipan. Pero kung nasa isipan natin ay, punta lang ako doon kasi kailangan. Punta lang ako doon kasi ako kasi coordinator. Ano ko yung dito? Dapat po, pumupunta tayo sa isang lugar, sa lugar na kinakatagpo natin ng Diyos na mayroon tayong matatag na paniniwala at pananalig na doon tayo tutugunin at katatagpuin ng Diyos. Tulad ng publikano dito, tinatagpo siya ng Diyos sa kanyang pananalig. Bakit siya tinatagpo? Dahil kinalugdan siya ng Diyos. Alam nyo, pag ang Diyos ay nalugod sa atin, yung nanay nga natin, mga kapatid, nung ganito pa ako kakiyot, mas cute pa pala ako dito kasi meron akong tatlo dito sa leeg eh. Nung bata ako kasi ako, grabe ko kasi yung tabako. Kasi sabi na nila dalawa lang daw ang aking katutunguhan. Abnormal o kaya normal. Kasi ako yung inuusan. 11 months lang ako kasi yung tanda ng aking sinundan. Kasi yung aking kapatid na sinundan, ang birthday niya is March 29. Ako naman ipinanganak March 7. Bago pa siya mag 1 year old, lumabas na ako. Tapos, nung iniluwan ako mga kapatid, ang ano ko is 9.4. Hindi ko alam kung kilos or pounds. Ang malaki. Pounds. Kaya, nasabi nila, pinabinyagan ako kagad. Isang buwan pa lang pinabinyagan ako kagad kasi ang akala nila yung normal. May biyaya ng Diyos mga kapatid. Totoo naman talaga ang ginagawa ko. Nung hindi ko pa tuluyang nakilala si Yahweh Shaddai, normal talaga ako. Kasi maraming isyo pinasukan. Nung nakilala ko si Lord, kaya naging normal. Naging maayos. Bakit ang lahat ng bagay iniaayos ng Diyos? Amen? So, balik tayo mga kapatid. Tingnan ko natin ang pangyayari. Nasa buhay ko natin, bagamat ako man din sa sarili ko mga kapatid, sa aking pagpunta o paghayo sa misyon kung saan ako paroroon, mayroon akong matatag na paniniwala na saan man ako pupunta, doon ako katatagpuin ng Diyos. Maalala niyo mga kapatid na yung isang babaeng Samaritana, yung conversation na kay Jesus, ano ang sabi ng babaeng Samaritana kay Jesus? Kasi kayo mga Hudyo, sumasamba sa inyong Diyos doon lamang sa templong iyon ng Jerusalem. Pero ano sabi ni Jesus doon sa babaeng Samaritana iyon? Sinasabi ko sa iyo, saan ka man naroon ay pwede mong sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, ibig sabihin ng mga kapatid, kahit saan man tayo pumaroon, basta ang pakay natin ay katatagpuin natin ang Diyos sa pamamagitan ng prayer meeting, pagsimba, pakikinig ng salita ng Diyos, na mayroon tayong conviction sa puso at isipan natin, doon tayo kanyang katatagpuin at doon natin mararanasan na ang Diyos pala ay hindi nagsasabi ng no, pagpus palaging yes. Amen? God never say no to us. God always say yes to us. Kaya maraming umuwi pinagpapala kasi answered prayer. Amen? Kaya uulitin ko mga kapatid, how to please God by prayer. First, pray with a humble heart. Second, pray without comparing ourselves to others. And pray with conviction. At ito ang aking iiwan sa inyo mga kapatid. Sa ating pagpunta sa simbahan, sa ating pagparoon sa gawain, o ngayon man, o kung
panalangin at sa prayer meeting, naway doon tayo makakaranas ng pakikipagtagpo ng Diyos sa atin at tutugunin tayo ng Diyos sa ating mga kailangan at kahilingan sa Kanya. Amen? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa mga sandali nito. At sa ating pong pagtayo ay patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa awiting, kami yung katagpuan. Yes. Answered prayer kayo. Alam mo kung bakit? Yung tugtog kanina, yun. Kaso lang hindi ka nakapasok. Iba. Ayan. Mga kapatid, sabi nga po dito ng gospel, ang publikano ay hindi man lamang makatingin sa langit at dinalagukan ang kanyang bibig. Sapagkat aminado siya'y nagkamali at nagkasala. At yung ginagawa niya ay isang simbolo ng pagpapakumbaba sa harapan niya. Kaya tayo ngayon, sa mga sandali nito, dumulog tayo sa ating Panginoon, papakumbaba, at sa ating pagpapakumbaba sa mga sandali nito, naway katagpuin tayo ng Diyos. Ano man ang iyong kahilingan, ano man ang iyong nararanasan at nararamdaman, kapatid, ang mo, natatagpuin ka ng Diyos at kaya ka ng pagpalain at i-answer ka. Yes, Lord God, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyo.
namin, Lord God, na kami iyong katagpuin at kami iyong kalugdan. Unang-unang nagdikano na nanalangin, Lord God, nagpakumbaba sa iyong harapan at umuwi siya iyong kinalugdan. Yahweh, ito rin ang nais namin, nakalugdan mo ang bawat isa sa amin. Ng other words, Panginoon, ang kalugdan, naranasan at mararanasan namin ang iyong pagkilos at ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Lord God, ikaw ang siyang nakakaalam sa estado ng buhay na meron ka. Ikaw nakakakilala sa amin, Lord God, at ikaw ang nakakabatid sa laman ng aming puso't isipan. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagdulog at paglapit sa iyo, kasama ng aking mga kapatid na ito, na kung sino man sa kanila, Lord God, ay may sakit at karamdaman, dalangin namin mula ulo hanggang talampakan, dugo at laman, ay manumbalik sa normal in the mighty name of Jesus.